Ilang araw na ang nakalipas mula noong may nangyari sa kanilang dalawa ni Jared. Hindi may alis sa isipan ni Lorraine ang binata. Gusto niya itong hanapin at makilala ng lubos, ngunit naalala niya na nakatira pala ito sa syudad. Kaya naman nagpaalam ito sa kanyang ama na magtungo sa syudad para hanapin ng lalaki. Bukod doon ay gusto niya ring magtrabaho kahit papaano. Hindi niya kasi nasubukang magtrabaho matapos mag-aral dahil gusto ng kanyang ama na nasa bahay lamang siya. Pero Lorraine, hindi ka ba natatakot? Hindi ka pamilyar sa lugar na yon? Dad, paano ako magiging independent sa sarili ko kung nandito lang ako palagi? Sige anak, papayag ako pero sa isang kondisyon. Kasama mo si Yaya Stella. Sige dad, ayos lang sa akin yon. Hay nako Lorraine, kung hindi lamang kita mahal, hindi kita papayagan. Hindi man mo kasi kailangan magtrabaho eh. Samantalang nakarating naman itong si Jared sa syudad. Dumiretso na ito sa kanilang kumpanya. Alam niyang mas lalong lumala ang sitwasyon dahil sa pag-resign ng kanyang empleyado. Sa sobra ng galit na binata ay pinunit niya ang resignation letter ng kanyang sekretary. Ilang araw lang itong nawala, umaasang mabawasan ang problema ngunit nadagdagan pa ito. Miss Cathy, isa ka sa manager dito sa kumpanya ko, bakit hindi mo siya napigilan? Sir Jared, ginawa ko po ang lahat. Pinigilan ko siya pero ayaw talaga niya mapapigil eh. Kung ganon, Cathy, hanapan mo ako ng bagong sekretary. Hindi pwedeng walang magsikaso dito. Gaya ng utos ng boss, ginawa ni Cathy ang lahat. Nag-post ito sa social media na ang Imperial Corporation ay naghahanap ng bagong sekretary. Tiyak na kinabukasan ay dadagsa ang mga implikante. Dahil alam nilang isang Imperial Corporation sa sikat na kumpanya sa syudad. Samantalang sa halip na ma-stress, nagsimula ng mag-ayos ng naiwang trabaho itong si Jared. Mr. Imperial, nag-post na po ako sa social media. Nag-utos na rin ako ng ibang empleyado na magbigay ng flyers sa labas. Kaya bukas, marami pa tayong aplikante. Cathy, ikaw na ang bahala kapag may napili ka na nakarapat-dapat, ihatid mo sa office ko. Masusunod po, Mr. Imperial. Siya nga pala, anong balita kay Dad? Dumadalo ba siya rito? Sir, mula po nung umalis ka dito, hindi po nagawang dumalaw dito ang daddy mo. Balita namin ay may kaguluhan sa casino at involved ang daddy mo doon. Pero huwag kayong mag-alala dahil walang ibang nakalam dito. Samantalang nagpatuloy naman itong si Jared sa pagpirma ng mga papeles. Kailangan niyang matapos ito ng maaga para naman ay makauwi siya at makapagpahinga. Alam niyang bukas ay magiging abala ang lahat. Sakapin niyang mababalik ang dati nitong kumpanya. Ilang oras na lamang ang nalalabi. Natapos na rin ito ngunit laking gulat niya dahil biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Anong ginagawa mo dito, Jessica Mori? Honey, masama bang dumalaw sa boyfriend ko? Mukhang kailangan mo yata ng tulong ko ngayon ha. Huwag ka na umasa, Jessica. Naku, pang dumalaw dito samantalang ikaw naman itong unang nagloko sa akin. Hindi ka ba nag-move on? 5 buwan na nakalipas ha. Jared, balang araw. Kailangan mo rin ako dito. Anyway, nandito pala ako para sabihin sa'yo na pupunta ako sa ibang bansa. Pero pagbalik ko, gagawin ko ang lahat para maging akin ka muli. Naibang ka na ba talaga, Jessica? Jared, makinig ka. Walang bagay na hindi ko nakukuha. So paano, honey? See you again, I miss you. Bigla siyang halikan sa pisngi ni Jessica ngunit agad siyang nakaiwas. Tuloy na nga lumabas itong si Jessica ngunit nainis itong si Jared dahil alam nito ang ugali ng kanyang dating nobya. Hindi ito titigil hanggat hindi niya makuha ang kanyang gusto. Malaki kasi ang naitulong ni Jessica noon sa kumpanya. Siya ang naging tulay para mas umunlad ito. Pero lagi siyang sunod-sunuran na parang aso sa kanya. Kaya naman isang araw noon ay nagalit itong si Jessica sa kanya. Kaya mula noon ay nakipaghiwalay ito kahit mababaw lamang ang naging dahilan. Kaya naman hindi na rin siya nagparamdam sa loob ng ilang buwan. Dahil doon ay nabalitaan na rin ni Jared na may ibang nobyo na itong si Jessica. Ngunit heto muling nagparamdam sa kanya ang babae. Sa kabilang dako naman, nakarating na rin sa syudad itong si Lorraine at Stella. Ito ang unang pagkakataon na masilayan ng dalaga. Ang ganda ng lugar. Subalit, totoo rin pala ang sinabi ng kanilang mga kaibigan na samot-saring sasakyan ang naroroon. Di gaya sa probinsya na tahimik lamang at walang polusyon. Ngunit, ginusto niya ito at dapat niyang panindigan. Yaya, mayroon na ba tayong apartment na titirhan? Oo, senyorita. May kakilala ka sa rito at kailangan lang natin ay sumakay ng taxi.
Sa kanilang paglalakad, hindi niya inasahan na mababunggo sa mga dalagang naglalakad habang namigay ito ng mga papeles. Sorry po ma'am, baka po gusto niyong mag-apply ng trabaho dito. Haring po ang kumpanya namin at malapit lang po dito. Ayan na senyorita, pagkakataon niyo na po para mag-apply. Ma'am, agahan niyo lang po bukas para naman ay mapabilang kayo sa mga mapili. Tinanggap naman ni Lorraine ang flyers at agad silang sumakay ng taxi patungo sa apartment na rentahan nila. Senyorita, gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo na huwag kayong basta maniwala sa mga tao dito, lalo na hindi niyo pa kakilala. Ako kasi malalagot sa daddy niyo. Huwag kang mag-alala yaya, mag-ingat naman ako eh. Maya-maya lamang, nakarating na sila sa apartment. Dumiretso agad ang dalaga sa kama para matulog. Ilang oras din kasi ang biyahe nilang dalawa at napagod ito. Kinabukasan maaga itong nagising. Ito ang unang pagkakataon sa syudad. Pagkatapos maligo ay nagsuot na ito ng isang kasuotan na nabagay sa kanya bilang aplikante. Mabuti na lamang din senyorita at maga kayong nagising ha. Kumain na po kayo para naman maganda ang sasagot niyo mamaya. Yaya, nakatulog ka ba? Mas maga pa yata ikaw nagising sa akin ha. Oo naman senyorita, natulog din naman ako pero nakasanayan ko na kasi na maagang gumising eh. Matapos mag-ayos ng dalaga, naghintay na ito ng taxi para magpahatid sa kumpanyang ina-applyan. Ilang minuto lamang ang nagdaan, dumating na ang taxi at agad itong nagpahatid sa driver. Kinakabahan si Lorraine, ito kasi ang unang pagkakataon na magtrabaho sa ibang kumpanya. Ma'am, nandito na po tayo. Itanong niyo lamang po sa gwardiya kung saan ang applyan dito. Maraming salamat kuya. Bumaba itong si Lorraine at kinakabahan. Sir, nasaan po ba dito ang applyan? Miss, pumasok na sa loob. Makita mo ang maraming nakapila doon. Sige guard, maraming salamat po. Pagdating ng dalaga, kinuha nito ang resume at pumila na ito sa dulo. Mukhang hindi lamang siya ang aplikante, pero umaasa siya na sana matanggap ito. Maya-maya lamang may isang empleyado ang dumating at kinuha ang lahat ng kanilang resume at isa-isa silang tinawag para ma-interview. Samantalang napansin naman nitong si Cathy ang isang magandang resume na akma na maging sekretary, subalit wala itong picture. Kaya naman tinawag niya ito. Miss Chavez, pumunta ka sa office ko, mag-usap tayo. Bakit wala kang picture dito sa resume mo? Naku ma'am, sorry po. Nakalimutan kong lagyan. Masyado kasi akong nagmadali kanina eh. Okay, so pwede naman itong to follow. Anyway, nagustuhan ko ang credentials mo. Isa kang business administration, di ba? Bakit wala ka pang experience dito? Ang totoo ma'am, naghanap naman talaga ako sa probinsya namin eh, pero walang bakante. Kaya nga po ay lumawas ako ng syudad para babaka sakali. Okay Ms. Chavez, bukas pwede ka na magsimula bilang sekretary ng CEO. Ang tips ko lang sa'yo, gawin mo ang lahat ng inutos sa'yo ng Mr. Imperial para naman maging maayos ang lahat. Bumalik ka bukas sa ganitong oras din para naman magkausap kayo ng CEO. Maraming salamat po Ma'am Cathy. O sige na, pwede ka nang umuwi. Malabas na itong si Lorraine sa gusali. Samantalang papasok naman noon itong si Jared sa office. Ipinasok nito ang Ferrari sa basement. Laking gulat nito dahil sa pagsilip niya sa may side mirror, nakita niya ang babaeng taga-probinsya na papalabas na ito. Kaya naman sa oras na iyon ay bigla niyang hininto ang sasakyan at agad bumaba. Hinanap niya ang babae pero hindi niya ito naabutan. Napagtanto ni Jared na guni-guni lamang pala iyon dahil sa kakaisip nito sa babae. Kaya naman muli itong pumasok sa sasakyan at nagpatuloy sa loob ng parking lot. Tuloy na kayang magkita ang dalawa. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Jared at Lorraine sa ikalawang pagkakataon? Tatanggapin kaya niya ito bilang sekretary o mas higit pa? Kaya mga kaibigan, huwag po nating kaligtaan ang ating susunod na kabanata sa buhay ni Lorraine at Jared. At kung nagustuhan niyo ang ating part 3, huwag pong kalimutang i-like at mag-subscribe kayo. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 4.